advokado nagsimulang mamahayag, sandigan ang boses ng mamamayan. Sa publiko'y di magsasawang tumindig, hindi ikinukubli ang gawaing pilit na itinutuwid. Mahinahon na ikinamada ang ideolohiya, nanindigan sa lakas ng balanseng sistema. Hindi inaabuso ang kapangyarihan ng mikropono, tinig ng publiko ang nagiging sandigan nito. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, Sa publiko ay umaalalay. Sa larangan ng makabagong papahayag, di na ikukuyom ng kamay, nagahaman sa lipu ng mga kakapangyarihan, kumakapit sa matuwid na pangangatwiran. Malayo pa ngunit malayo na rin ang narating, kahit anumang hirap ng mga pinagdaan, nananatili pa rin tayo sa prinsipyong matibay, bahagyang manghihina ngunit patuloy sa paglakbay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalala. Mga programa na hatid ay pangkalahatan, current affairs, walang takot, ora mismo inilatag yan. Agos ng balita, abot at gabay sa kanayunan, buwaya sa lipunan, kinakalampak para matubuhan. Itinataguyod lagi ang pagiging kasangga, para sa pamayanan lagi tayong nakahanda na pag-iralin ng katotohanan, nabubulat at paglalahad na walang kinikilingan ng tatak. Hindi lang sa lente, ma'am kamera at tunog ng mikropono, bawat kwento'y inilalapit sa inyong tahanan. Hindi kayang takpan ng kapangyarihan, ang katotohanan kay among ipaglalaban. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. Sa balita at impormasyon, walang kinikilingan, handang magsilbi, katotohanan ng kinakatigan. Di kayang pagtakpan ng higanteng pangalan, paninindig ang malaya ay walang kapantay. Bicol TV Sorsogon, sa publiko ay umaalalay. This program is brought to you by
Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, where IT quality happens. Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Viña Soto Resort, Solis Institute of Technology, Bulan Campus, Bulan Sorsogon, Dermpure Aesthetics, Korea Resto Bar, VLD Hotel, Sorsogon 2 Electric Cooperative, Peter Paul Philippine Corporation, Antings Grill and Resto, Gubat St. Anthony Cooperative. Victorino Bitong Daria. This kasama niyo sa ating programang Fight Sana! Sana with Cap Arlesanaban, kaya lang maulan pa daw. Well, malay mo, dumating din siya. Monday po ngayon mga kaibigan, petsa 24 na sa bulan kan Nobyembre. Sa Giraray, live na kitang mahihiling sa ating sa tuyang Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. And of course, nahihiling man kita sa YouTube channel. Ang sa inyong likod, si Rosario Mistoso, kaibaan, si Cap Arlesanaban na uro at dyan, mahihiling manindo. Sa ngunyan mga tugang, iguana naman kita ng ano ba ito, LPA. Kaya waran pasok an high school elementary. Dahil sa sabi nga ni pangapudan ni sa sarong surat na ipinaluwas kan sa tuyang mahal na Mayor Esther Amor, manungod sa all concerned agencies and the general public of Sorsogon City. Yan. Class suspended. Ngayon na aldaw nini. Kaya magdiwang ang mga kabataan. Anyway, mas kani dahing face to face, iguaman ining pagining online na pagklase kasi aram taman ko niya talagang dahil na matatawadan mga kaakian sa pagkapot ng cellphone, pag online mga kung ano-ano, mga TikTok, mga aram na nindo kung ano pa mahiling do sa online. Kaya maski dahing face to face, iguaman ning online or sa paagi kan iba na sistema san pag online para duro-diretso man girari ang klase maski mauran sa Indo. Tapag nag-uuran dahil man po nagsisirong ang signal kang internet. Nagstagos pa niya nagtataonin signal sa tuya. Kaya sa ibang makakian turog pa hanggang ngunyan. Habang turog ka mo, magmata na, tabangan si mama sa mga labada. Okay? Mga tugang ngunyan na daw ni mga magkakaigba kita ng guest sa ngunyan kung saan medyo nasa nasa kunano po ang lumlum kan panahon na nag-uuran iniman po ang mainito na isyong ngunyan digdi sa Sorsaro sa mainito na isyong ngunyan digdi sa Sorsogon City. Ini nga ni na ordinansa kan pagparehistro kan mga ayam digdi sa Sorsogon City. Ini-implement na po ini. And maaraman ta po sa tuyang guest digdi sa ini po mga tugang an founder and chairman kang Sara ining Sorsogon Animal Rescue and Adoption. Pero ang taon na po ini nag-operar digdi sa probinsya kan Sorsogon or sa syudad, lalo na po sa syudad kan Sorsogon, sa probinsya kan Sorsogon na beto ka ini maaraman tangon po talaga. Naging guest na yung mga tugang si Ma'am Sara o si Ma'am Michelle G. Pineda na iyo po ang founder and chairman kay ining Sara. And sa ngunyan medyo sabi ko nasa hot issue ini ngunyan na pag-implement kan ordinansa na ini. And one of these days siguro maaraman taman maurma ko ata ang pahayag duman sa ibong nalado lalo na po sa City Bet. Lagit sa ngunyan aniyon po si Ma'am Michelle Pineda
para matawan kita nin magkakanigong impormasyon tungkol digdi sa sa ordinansa nini. Bago po yan mga tugang, tawan ta po ninyo onra na makapag tao nin pagbati sa tuya si Ma'am Michelle. Ma'am, good morning. Good morning sa lahat. Good morning po sa mga student and mga teachers. Pakian, ma'am, pakian. Okay. Good morning po sa Gabos. Yes, okay. Good morning, Sir Sogon. Yes, ma'am. Yan po si Ma'am Michelle Pineda, ang founder as in chairman kang Sara Sorsogon Animal Rescue and Adoption. Ma'am, sabi ko nga ni pabaga perang taon na ini na pagkakapotan mo na foundation na ini or ining Sara. Para po sa mga yan pa lang nagdalang sa Satuya sa tuyang programa sa Bicol TV Sorsogon. Ano po talaga paano po nagpuon ining Sara or ining pag sabi nga ni pagkalinga mo kay ning mga ayam? Ang Sara po is mag-almost 1 year na. By the next year, February 2 years na po siya. And nagpuon kita kaini December 2023 kami nag-adapt, pero na-implement po siya February 2, 2024. February 2, 2024. So, next year, February 2, 2026, 2 taon na ini. Yes po. Ma'am, Hindi. 2 years na. Ma'am, ang araw kayo ini na sistema, ano sa Gabos, ano itong nagtao sa imo ning ideya or sabi nga ni para i-push through mo ini na pag-adapt kang mga ayam na kung saan wala po ako nakikitang ibang digdi na na sabi nga ni na kumbaga bahay kalinga sa mga ayam. Sobra po akong pet lover talaga. Kung baga sa maaawain ako sa mga asong nasa langsangan, lalo nang wala silang nasisilungan. So, ang ginawa ko, nag-start ako nung kung dapas na nagkukwento ako noon dito, nag-start ako nung meron ng dog catching sa may Barangay Balogo, na nakita ko nga yung maraming asong nakalagay sa isang cage. Doon ko na find out lahat pala na dinadala sa dog pound is pinapatay. Sa dog pound. Ano ma'am, ang particular sa city dog pound? Yes, sa Sorsogon City Pound. Paano ma'am, sabi nga ni baga handay ka man kumbaga day kang connection or bako ka mang empleyado sa City Vet. So paano mo na find out na ayun na mga ayon na pigdedara dyan sa dog pound? Sabi nga, pigkakatay. Itong mga asong nilaag sa Balogo, yung mga dinala doon papunta sa dog pound, ang nangyari po, pag duman ko po, nakita ko po, marami po sila. And sinasabi nila, pag daida ito na claim, within 3 days or 5 days using by euthanasia na po sila, mercy killing. So, pag duman ko, mga 26 dog po sinda, plus the 14 dogs of 14 dogs doon sa Barangay Balogo that time, last year, 2023. Sinasabi sa ako duman na for mercy killing sila lahat. So, doon lang ako na ganito pa lang sitwasyon at nakakaawa talaga. Sobrang nakakaawa sila. Kaya nga mama, sabi nga ni kung baga aro kaya ng sistema, ay iyo po ini ang talagang number 1 na nagtao sa imo ning ideya na dapat kumbaga ang ayam is may buhay man yan na dapat atamanon or sabi nga ni pangalagaan. Yes. Biktima din sila kasi sa paniniwala ko kasi biktima din sila ng mga irresponsible dog owners. Yung mga irresponsible dog owners,
sorry kung itong masasabi ko, sila po ang salot. Kumbaga sila po yung ano dito Sila po yung, kumbaga sila dito yung problema sa syudad. Di ba? Yung mga mag-a-adapt. Kasi sasabihin cute pa sila, mag-a-adapt sila, cute pa. And okay pa. Pero pag may sakit na, may galis na, papakawala na nila. Sasabihin nila, hindi nila kaya pagamutin, hindi na nila kayang pakainin. So, mangyayari, stray dog na sila. Yung mga aso po sa labas, ang inaano lang naman nila is, makakuha sila ng pagkain sa araw-araw. Makakain sila sa tama. Makasilong sila sa tama na hindi sila naulan na naiinitan. Yun po ang pinaka-masakit sa akin na nakikita ko talaga silang pag-alagala niya, tatawid sa kalsada, babalik na naman sa kalsada ulit. So, paulit-ulit lang yung nangyayari. Kung wala pong irresponsible dog owners, wala po yung mga stray dog. Kaya lang ma'am, sabi nga ni Bagano, minsan ang ayam, cute daw kuno, pag ido pa lang. Kaya nga. Pero pag dako, acute na. Acute So na. that time na pinapabayaan na ninday ni. Sa mga sabi nga, responsible and irresponsible owner of dogs, ano po ang nahihiling mo duman na talagang dapat maano ninda, ma-sustain, lalo na po pag abot sa ayam? Dapat kasi yung mga aso kasi dapat dili sila nakakalabas sa sa fence ng house. Kumbaga yung bakod mo, secure din naman sinda. And saro pa, kung ililish man sinda, kung itatali din naman sinda, so yung maayos din naman ang bahay nila, yung hindi sila nauulanan, hindi naiinitan, and may tubig po't malinis na tubig, malinis na pagkain. Yun po ang bilang responsible pet owners. Hindi yung kukuha ka ng aso, sasabihin mo gagawin mong bantay, inaalagaan ko naman, nandiyan naman kumakain naman sila pinapakain ko naman sila. Di ba marami ako na-encounter na hindi namin sila pinapabayaan, pinapakain. Oo, pinapakain nyo, pero paano nakakalabas sila? Minsan kulang na ang binibigay. So, ang aso, pag nagutom sila, maghahanap talaga pagkain nila. Kaya nga, speaking of maghanap ng pagkain, yun na ang rason kan mga ayam ta buhi sinda. Siyempre, sabi yun na siguro sa tagsa diri, bahala ka sa buhay mo, total hindi ka man naman ihigutan. Dahil sa malaya daw. Ang malaya ko malaya ugaring na makapagala, Yes. na makapag, siyempre maski sino, maski tawo nga ni, minsan pati pag habas ginigibo, may maibutang lang sa tulak. And this time ma'am, na nagkaagwaning baga-araw kaiyan na sitwasyon, pinaka ma'am, na ipustro mo talaga ini na pag-ataman ng mga ayam. Sabi tanga ni bagan makulugon sa buot na yaon dyan, may dog pound gani, pero pag dahil nag-claim is kagadano na lang. Mercy killing. Yes. Pag hindi talaga, kasi karamihan ng mga tao pa na nai-encounter namin, lalo na kung sa Facebook, nagchat-chat sa muya, ang sinasabi, akala nila ang dog pound is shelter. Tama. Kaya kadamihan may nagsusurrender. Akala nila yung aso nila inaalagaan ng city pound. Which is mali po. Hindi po sila inaalagaan. Pag hindi nyo po clinic claim at hindi nyo po sila, kumbaga yung lalo na yung nagsusurrender na akala aalagaan, hindi po. Kagaya po nung Friday, Thursday kasi nagpahuli yung SSU ng stray dog doon na nakakapasok sa campus. Oo. I think 6 po ang nahuli. Ang 2 po is inadapt ng taga SSU. And ang may 4 pong natira, grabe pong pakiusap sa amin ng mga estudyante na nag-advocate din sa SSU na kunin yung 4 na yon. So, nung nagpunta kami sa city at pinatanong ko kung ilan talaga ang nandun sa dog pound, is 13 ang sinasabi sa lista sa nila 13. So sa 13 sabi ko isasama ko sila lahat i-rescue kasi ayoko pong may maiiwan sa kanila. Then nung nagpunta na yung team ng Sara para mag-rescue, 14 pala sila plus the 5 puppies. Meron pa palang mama dog. So ang ginawa namin, pati yung mama dog kinuha namin and the puppies. Ang mga puppy, sobrang awa ako kasi nangihina na sila, yung 5. Kahit nandun yung mama dog nila. So, nirescue namin nung Friday. Ngayon, nandun na ngayon sila sa shelter.
Kaya nga ma'am, ano, ang araw talaga kayo ni. Kaya lang sabi ta nga ni, may ano may kapasidad, may ano, ang kapasidad sa pag-rescue, yaon. Yes. Pwede ka mag-rescue. Pero ang it doesn't mean na pag ni-rescue mo ini, pabayaan mo na lang sa gilid. Dagdag ini sa ano, sa Yes. obligasyon, sa pagpakaon, sa pag-ataman, pabulong kung may sakit. Siyempre, yaon na number one nga sa pagkaon. So, as of now, ma'am, nasa pera na ayam na nasa pangalaga kay ning Sara Foundation. Nung ano, mga nakaraan, I think October, September, nagkaroon kami ng, kumbaga sa tao, pandemic din naman. Nagkaroon kami ng distemper outbreak na aram ko, gabos sa palanas, bako man lang sa shelter me, ang nagkaigwa king araw kay tong ano. Kasi yung distemper po is hangin po yan, airborne. So, na ulakitan mo ng mga ayame, and meron kami nabatay, siguro 8 na sila. So, kaya habo ko sana mag-adapt, kasi sabi ko, ano siya, kumbaga, na mawara muna sa virus duman sa area. Kasi sinabi ni Doc, contaminated ka mo gabos. Pag may dinara ka mong rescue, na okay man sinda, baka mahawaan, doon lang sila mamatay. Kaya dapat stop muna. Kaya talagang nag-stop ako, maraming nagmamakawa sa amin na talagang i-rescue sila. Pero hindi ko talaga mano. Ngayon lang yung ano, yung sa SSU lang talaga. Kasi wala talaga kaming hindi talaga namin makaya na tawag dito, na di talaga sila ma-rescue. So, sa niyan, may may mga gamot lang kami binibigay na para maging healthy sila muna sa ngayon. Na hindi sila mahawaan. Manismawaan. And sabi ko inabot ko yun kasi ang ayam kaya, ang pagpakaon kaya, bagang tao man, may pamahaw, may pangalas 12, may pamanggi. So, paano po ninyo na shoulder na expenses sa araw kayo ni na mga ayam na dahil mo pwede sabihin magtrabaho ka para may makaon ka? Oo. Sa kuya, to be honest, solo lang akong nagsusulisit actually. Hindi ko din maraman sir kasi siguro in God's will siya na po ang naghihiro para sa muya. Kasi isipon mo, dahil man sila na anuhan talaga na pagutuman me. So, parehas ko niyan na nagaba ang samuyang mga shed and fence, may mga nagtatarabang. Tapos merong organization from Manila, from Tarlac pala, si Animal Kingdom Foundation, na nagpa-deliver talaga siya sa sako-sakong dog food sa Ngunyan. Pa-deliver siya 30 na sako na dog food, 10 na sako na bagas, 5 sakong cat food po ang pinadara sa Muya Ngunyan. Para ang inaano niya, masustain mo na nindo, para ang makukolekta nindo o masulisit nindo, pampatayo nyo muna ng shed ng mga alaga nyo. Oo. Yun na nagtabang sa Anong organization? Animal Kingdom Foundation, bali si Attorney Heidi ang nakakausap ko doon. From Manila yan, ma'am? From Tarlac. Tarlac, ang layo, Dideliver pa pati si Rindigti. Nakalala mo pati. Gastos pa ito. Oo. So, and yan na nga ni Ma'am Speak sabi tano, kasi sa volume kang ayam, bagan ang sarong sako, kikilat lang yan Oo. And this time, sa nadagdagan naman, sabi mo nga, ipirito na dagdag, 15 plus 5 na papi. So, as of now, ma'am, yaong pamangiraray sa Palanas Pilar ang shelter nindo? Opo, yaong pamangiraray sinda kasi ang duman, dapat talaga kasi pag may shelter ka, malayo ka sa mga kabahayan. Kasi doon, napansin ko doon, sa laog kang shelter me, tapos nagluluwas kami sa highway na may mga bahay na, tapos nagbabaratok sinda, di talaga sinda nababati sa mga kahol ninda. Tumagang di talaga sinda masyado nababati. So, di nakakaistorbo. So, kaya paano palang kayo ng liblib na lugar para waranin madistorbo? Kasi kung araw kaya, talagang mareklamo ang mga residente. Yes. Lalo na kung may nag-aarabot na tao, then makaraon na sinda, talagang maribukon na talaga. Biro mo more than 200. Kasi may mga puppies, yung mga, dakulong kaming puppies na
mga tinarapok sa kami ang nag-atama na pigpadede me hanggang sa nagdakula, pinabaksin me hanggang sa nagdakula. Kaya nagdagdagan. May Kumbaga, namatay man, may nag-arabot din. kumbaga mas dakol ang nag-aabot kasi Sa nagwawara. Opo. Nawawara, no? And this time, ma'am, pasiring kita digdi sa pinaka-issue niya to digdi sa Sorsogon City na kung saan ining ordinansa mga tugang tungkol sa ayam na kung saan obligado na magparehistro or iparehistro ang mga ayam sa kada harong or sa kada harong na igong ayam, obligado na ining iparehistro. So, base ma'am sa ordinansa, nabasa mo po ini, ano talaga ang pinakalaman ka ini na ordinansa na sangunyan gusto nang or ini-implementan na kang City Veterinary Office? Kang in-implement ninda ini, nagpatawag sinda ki sa mga barangays. Hindi naman ako nakasama. Wala naman kami natanggap na letter. Actually, si Sir Obet nung nasa Sara pa rin siya, siya nag-attend pero sabi niya nga in a minute na lang siya nakaduman. So, late na rin siya nasabihan. So, ang ordinance na nabasa ko about sa dog registration is 50 with the dog tag. Yung 50 pesos na yon is kapalit ng dog tag. Yun po ang nasa ordinansa po ninda. 50 pesos dog tag. Pero ma'am, ini maaraman ko lang nuarin pa ininda or nuarin pa sinda nagkonduktanin sabi nga ni public consultation or pagpaaram na sa araw kini magkakaigwa na ning ipapautob na namon an obligado kumbaga obligado na iparehistro ang mga ayam nindo sa nakatala or sa petsa na araw kini or sa bulan na araw kini. Ang pagkakaaram ko po is nagpatawag sila ng mga sa barangays. September po yun, 2024. Last year. Last year. Yun tapos ibinaba siguro sa barangay para yung barangay ang mag-spread sa mga sinasakupan nila. Kumbaga pas the baton ang mayayari kung mag-aaral kaya So ano po ang sunod na kainin na naging sitwasyon kayan? Kasi ang nakalaag duman with the citation ticket, ang alam ko ang citation ticket is yung mga irresponsible dog owner, yung mga hindi sumusunod sa ordinance, yun ang titikita nila. And kumbaga dapat talaga kung may aso ka talagang kailangan mo talagang irehistro sa barangay, pagkakaalam ko. And 50 pesos with the dog tag ang bayad. Ang kapalit sa 50 pesos mo, ito pong dog tag. Oo. So, ngunyan, merong mga nagtatanong sa amin din. Syempre, alam nila is animal welfare. Naghahapot din sila ng data 100. Hindi man ako makasimbag kasi hindi ko din alam. Pero, kasi ma'am, sabi mo nga ni 50 pesos. Paano mo po na-find out na ang 50 pesos naging 100? May saro po kaming volunteer na syempre bilang responsible pet owner, nag-registered siya. Yun, naka-flash sa TV, yan ang Yes. Nag-registered, tapos? Nag-register, sabi niya, 100 daw ang binayad niya. Sabi ko, anong kapalit niyan, hindi daw niya, wala man daw sinabi. Basta may pinilapan siyang papel and then may picture ng aso niya. Yun lang. So, kumbaga, dapat, ang sabi mo nga kanina, 50 pesos, kumbaga bako man talaga ito bayad, bagan ito sa dog tag na ibubutang sa ayam. Yes. Tapos, pagka-register, wala mang hinatag na dog tag, and not only 50 but 100. Yes, 100. 100 ang sinasabi. Kaya nagtatanong sila kung para saan daw yung 100. So, sabi ko, hindi ko yan masasagot sa inyo. Kasi hindi ko rin alam kung bakit naging 100 yung sinisingil. And sabi, kapag rehistrado na daw yung aso, yun lang ang makaka-avail ng mga offer ng city. Like free kapon, free anti-rabies. Yun po ang inano. Kaya ang iba nagpapa-register para makuha nila yung free. Kasi pag wala daw, hindi daw rehistrado, hindi maano. Paano ang ako nga sa part ko, paano kung yung mga aso ko is vaccinated na
Di ba, magpaparehistro na lang ako. Kagaya ko, to be honest po sa lahat dito, I have 26 dogs in my house kasi ang original ko lang talaga na aso is kukunti lang. Ang nangyari, sa kaka-adapt na mga nandyan, na mga, ang iba may mga breed na hindi naman pwede sila sa shelter, kaya lang hindi naman sila mapa-adapt kasi masyado silang aggressive. Meron ako hanggang ngayon, aggressive talaga siya, matapang talaga siya. So, kami lang ang nakakahawak. Kumbaga sa bahay nga, ako lang ang nakakahawak sa kanya. So, ayoko naman yun ipapa-adapt natin, pero ang attitude ng aso, iba. So, 26, kung sa 100, 26 ang kailangan ko para marehistro. Oo, samantalang kung 50, 1-3 lang dapat. 1-3 lang. So ma'am, nagkaigwa kayo ning action na mahapot ang City Veterinary Office na takay naging 100 ining 50? Wala pa akong na-encounter sa kanila na matanong ko yun. Wala pa. So, yun lang inang kahaputan mga tugang sa City Vet. Kung may nagdadalang po sa Indo, feel free po na magpasiring ka mo digdi or mag-call sa tuyang istasyon para po matawan man inining fair and balance na kasimbagan. Kasi tama po ito kasi ang aram ko, ang ordinansa is garo saan ba talaga ma'am ipaparehistro ang ayam? Sa City Vet or sa barangay na lang? Ang aram ko, nasa ordinance ba sa barangay. Then magbabayad ka ng 50 pesos sa treasury ng barangay. Oo. Yun ang nakalagay sa ordinance. Ngayon, nababasa ko sa page na may mga sa city daw magpaparehistro. Sa city na lang daw magpaparehistro. Doon daw. Tapos doon din magbabayad sa kanila. So, wala man po siguro base na sa ordinance man, barangay or city na magbayad? O barangay lang talaga? Sa barangay ang alam. Kasi malinaw naman sa ordinance nilang nilabas. Di ba po? Kung sanang ordinance, yun sanang sundin para hindi nalilito ang tao. Hindi po kami naglilito sa mga tao. Nalilito lang talaga sila kung paano. Kasi sa ordinance na nabasa, di ba, ang linaw-linaw na 50 po. And ang Saropakayan, sinasabi po na may mga nagko-complain din sa amin na, ma'am, wala naman sa aming nag-ikot para sa vaccination. Oo. And dog registration. Sabi ko sa akin, wala din talaga nagpunta na para sa vaccine, di ba? Kasi kung pupuliduhin natin gabos talaga na dapat hanggang kabulud-buludan mabaksinan ng mga ayam para free talaga sa rabies. Kasi sorry to say na kung nagkakampanya nga di ba, hanggang luklok sa bulod na susuksok ta. Oh, syempre kay po mag-ibog sa ayam para mag-vaccine. Mga butante ito Sabi nga diba po? Yun ang tapos sasabihin, may rabies dito, may nangyari na kagat. So, nasa sa inda din yung pag-inject, di ba? Para maging safe ang mga tao. Oh, yes, ma'am. Oh, nga ni Imam Nisan sabi mo na, dapat sa barangay. Siguro, ang pinaka action kayo kang City Vet, aram ko po, pipiraman lang kamo dyan na tao sa City Vet, is dapat may igwa ining communication sa kada barangay na sa araw nga kayo sa Lunes, petsa 24, yaon nga kami sa barangay Ginlahon. So, ang mapabaksin, magpasirin na dyan sa barangay hall. And outright, in barangay council, sindaan ma-disseminate sa mga constituencies nila na ang City Vet tabi maduman sa barangay hall for registration and vaccination, magpasirig na lang tabi. So anong nangyari ma'am, bagan ang from City Vet iyon na nagbabalay-balay. Parang araw kayan. Oo. Mas magayon man nga ni ko na sinda nagbabalay-balay. Kaso lang gibuhon sana sa pag-vaccine is Saturday and Sunday kasi yaon ng mga residente, di ba po? Kaya sa weekdays tayo, lahat ng bahay walang tao. Yes, para sa amon. Oh, di ba? As early as 7 a.m. Siyempre, pasiring ka na sa work mo. Tapos mabalik ka banggi. Kasi pag maghuhuli nga sila, gabing-gabi na middle ng gabi, di ba? Pero nagagawa nila. Pero yung dapat na nagagawin for vaccination, sasabihin nila, ikot na kami dyan, wala naman mga tao. So, dapat maging yung bagang
aktibo talaga na pag ano kang mga tao na mag-engganyo na mabaksin talaga sila. Mhm. Yes, ma'am. And nga ibo na ordinansa okay po ini na unang-una may mga may mga kaso na minsan an ayam nagbalata sa highway, nabangga sa motor, na aksidente, wala man nagki-claim. Yes. Kasi na-aksidente. Yes. Pero once an ayam binadulan mo, paurunahan kaya ning ning ma-claim ta. Syempre, sa akon nga yan, dapat bayarin nga nindo. Makaso. Makaso. So, ini na naging laktang kang city government inda kung si Sebay ang may kay ni, ang author kay ning ordinansa. Dito lang po maraman na pero ang pagpautob kang CityBet magayon po ini na aksyon. Kaya lang ang pigahapot niya to nata naging 100 ang 50 pesos na base duman nakakaag mismo sa ordinansa na 50 pesos. Tapos naging 100. Pwede po nito kami i-invite kung gusto nindo para maliwanagan iyan. Tamali mo ining 50. Kaya na masaya man nga kami pasinig duman sa barangay. Or tama daw po ini na may pagsadirin ayam iyo magdiyan sa opisina nindo na magpa-register. Ari po kayo mga kaputan once and for all ma-settle ta po ini. Ma'am, dai po kamo ning ning sabi nga ni as foundation magduduwang taon na ining Sara dahil lamang ka man nagkagawa ng accreditation sa city government. Sabi nga ni, ini na pigigibon is an NGO operation. Kumbaga, wala digdining permanente na obligasyon ang city government na dapat perang ataman mong ayam. Yun ang itatao ko sa imo na tabang. Wala naman. So kumbaga ang Sara is nabubuhay sila sa independent masyado. Ang Sara na nabubuhay. Nang Sara pa po, duman po sa kang registration, di ba nakalag po sa ordinance is tagging with dog tag. Dapat talaga may dog tag. Kasi paano ko yung halimbawa yung aso ko nakalabas accidentally na nakalabas, tapos picture lang naman ang nasa kanilang file, makikita ba nila, ma-identify ba nila na yung aso na nakawala is naka-registered or may kumbaga may palatandaan ba na rehistrado siya? 'Di ba? Kung walang dog tag, wala din talaga. Pwede din siya ma-dog catch, pwede din siya tapos pwede ding sabihin ng mga tao na hindi ko naman yan aso, 'di ba, nabangga kasi wala naman siyang dog tag. Tapos even din siya, naka-registered, nga naman kakalkalin muna natin yung files, natin yung mga picture para makita kung kanino talaga yung aso na yun. So, kailangan talaga may dog tag. Yes, ma'am. Speaking of dog tag, duman sa ordinansa, ma'am, ba duman nakakaag na ang pagpa-dog tag is may another payment for that matter? Sa ordinansa nakalagay na nabasa ko, 50 pesos. Yung 50 pesos na yun, mapupunta doon sa dog tag. Ang pagpa-register is free. Oo. Kumbaga, yung tagging lang talaga yun, yung 50 pesos na yun, para talaga yun sa dog tag. Okay. So, baka naman naging 100 kay nagmahal na ang mga bilihin. ang crudo nga ni Sur Simana nagtataas. Ay, pa. Martes na naman sa aga, matas na naman yan, sigurado. Kaya siguro, CityBet, calling the attention of personnel of CityBet, retired na kaya si Dr. Destura, Si Sebay mo nagsalita kay Dr. Destura. Si Alindogan. Mr. Alindogan. Or ano ba yan, Dr. Man ini? Na si Alindogan or Kaya maaraman tanang po kung saan po talaga ini mapaduman na 100. Kasi ang aram ko, kung sa dog tagging ini, ma'am, na 50 pesos, dapat kada barangay walatan na ninda nin number of kumpirang mga ikakagninda na dog tag sa mga maparehistro. So kung duman nagdidirekta sa city government, paano ma-monitor? Sabi nga, si Seban may kakulangan digdi, ang barangay council or ang CityBet. Kasi kung ang CityBet ang nagtrabaho, gusto sabihin, may kakulangan ang barangay council. Pwedeng sabihin
Sa Citybet, pwede magsabi sinda. Dahil man nga pig-arasikaso pa, no? Kaya kami na nag-asikaso. Which is, magayon na aksyon. Pero, paano man ang obligasyon kang barangay? Which is, kada may maaksidente or maka-aksidente na, na ayam, is, igwayan ng kaukulan na barangay kung di nangyari yan. Kaya maaraman tapos sa Citybet kung ano talaga ang aksyon ninda kaini or kasimbagan kung na-inform ninda ang mga barangay. Kasi di pa ako matuod na kung in-inform ninda ang barangay tapos nagbaliwalaan barangay and naaraman ni Mayor, talagang problema ini. And ini pa po, nakakaputan ta, aram daw ini ni Mayor na ang nasa ordinansa na 100, naging na 50, naging 100. Yan po So, at this point in time, ma'am, bilang sabi nga magduduwan tayo ng Sara Foundation, ano po ang mo kaini? Ang nahihiling mo na kumbaga sa malikot na isip, kumbaga ini na 100, saan ba talaga dapat ini mapaduman? Hindi ko din maano kung kahit malikot ang isip na hindi ko talaga maano kung para saan. Kasi kada mo talaga naghahapot talagang kung nag-registered ako, ganito, bakit? Saka lalong, ang sinasabi ng iba, paano yung mga tao na responsible sinda sa alaga ninda, pero wala silang kakayahan na iparehistro, kasi kung sinda maparehistro, halimbawa, sabihin natin, 500, 5 na ayam, or 6 na ayam, responsible sinda, pero wala silang kakayahan magparehistro sa araw sa tukad ako. Kita mo ba ganyan ang panahon? Grabe bagang pagtios. Correct. Di ba po? Kumbaga, nadagdagan sin burden. Kaya niyan, grabe nagme-message sa amin na, ma'am, pwede namon isurrender na lang namon ang ayam. So, parang sinusukuan ninda kasi dahil nga dito sa palisiya, di ba, sa policy na ang registration na mahal. And panduwa, di daw mababaksin kung hindi rehistrado. Di ba po? Hindi naman ako sa kumukontra, kundi ayusin lang po yung implementation para dito. Yung makatao din naman po. Yung patas ang laban po. Yun lang naman ang inaano ko. Patas ang laban na may kinikilingan. Sabi ni Sir Navera, good morning Tabi. Sir Sao, yan Tabi na ordinansa manungod sa ayam. Saan Tabi yan applicable? Sa city or sa whole province? Sa city lang po. Sa city lang daw Sir Eliser Navera. Kaya pag may ayam ka madigdi, siguro ilipat na lang sa ibang munisipyo. Maringani, taday pa nakalipat ang sa Sorsogon City. Gusto sabihin mo, pag nakalipat yan digdi, gabos ito na ayam mo, ipaparehistro. Siguro. Baka nila. Kasi lahat nakarehistro eh. Oo. Sa Citybet, we would like to invite you na makapagsimbag man kayan, makapagtaon ng kapaliwanagan. Kasi nga yaon kita, ikaw kitang dog pound. Alagad, sa dog pound, dumang bagay lang. Hahalaton, nyato, na may mag-claim. Panduwa, mercy killing. Pag wala, mercy killing. Pag wala, ning mag-claim. Sa pag-claim, ma'am, sa dog pound, may bayad pa ini? May bayad po ang pag-claim, 500 daw. Jesus. Unless na yung aso na yon hindi mo ayam at inadapt mo lang talaga, pero ipapakita mo ang proof sa kanila na hindi ka talagang dog owner. Kasi pag hindi, magbabayad ka talaga ng 500. Ganyan. Kasi may gusto mag-adapt, tapos pag kinukuha nila, sinasabing hindi naman daw talaga yung sa kanila, pero pinapabayad din daw talaga sila ng 500. Kasi sinasabi na sa kanila daw talaga yun. And alam ko, pati sa pag-surrender ng mga ayam sa city, alam ko din, may bayad din. Pag sinurrender mo yung aso, may bayad din. So, yun ang sa ko ang habuon ko sa gabos, ang isusurrender gari, pigsusukuan. Kaya gusto ko ipaaram sa gabos talaga na ang dog pound pala guys, hindi po inaalaga ng mga aso, no. Kumbaga, dog pound is hell para sa muyang mga advocate. Ano po siya? Impyerno po siya para sa mga ayam. Yan po ang takot ninda, ang gutom, ang paha, gabos. Duman sila nawawaraan kitiwala sa tao. Sabi pa po ni Sir Elsa Navera, Sir Sao, kahirak man palan sa tao na naaksidente dahil sa ayam. Yes po, kaya nga
sabi nga ni po, sang-ayon kita duman sa sa pagparehistro Yes. kang mga ayam. Ang dahilan po kita sang-ayon or not da isang ayon, naghahanap kitang kapaliwanagan. Natata ang 50 ang nasa ordinance, tapos is 100 naman ang sinisingil pag maparegister. And hain na po ang dogtag na dapat ikaag sa ayam pag narehistro. Kasi arantas syempre pag narehistro, picture. Yes, kasi Para ay na mga siguro mga 2011 o 2010 nagkaroon na kita ng dog tagging sa Sorsogon, ang aram ko. Kasi meron kami noon, ang aso namin may dog tag, may chain na ay may para siyang sa army na parang na Dapat. may hook na kinakabit sa mga liog kang mga ayam. Na anuhan ko sa to, naglibot sa to si Doc Distura pangani sa to, tas diretso sinda inject tapos may nagtatabang ang provincial vet ka ito kang panahon na araman ko sa to si Doc Basa, nasaro pa siyang provincial vet kang Sorsogon. Sinda po kayo nagrelibot na time, siguro mga 2010 pa yata iyon na Kaya? 2009. Magayon nga talaga sa kung igwaning ning kinakag na dog tag. Kasi kung picture lang, sabihin, makita mo, nga na picture na ini, paano ang pag-search ka yan na pwedeng sabihin, kamukha lang yan ng aso ko. Wala namang yan. Kasi kami, sir, sa Muya is gusto ko nung kung ma-implement the citation ticket and the dog registration. Kaso lang, yun lang ang parang hindi pa siya planchado. Kumbaga, meron pa tayong mga gusot na kailangan natin ilatag talaga ng maayos. Kasi kagaya niyan, nabigla ang mga tao na, 'di ba, grabe naghahapot, di man nila alam. Kasi yung tama yan sa mga irresponsible dog owner. Yun po ang ko. Pwede din siguro sabihin na yung 100 na yun, kung pinapaliwanag nila kung 100 na yun, pwede maging fund para sa mga pre-kapon. Oo. Diba sir, yung mga pre-kapon dyan sa sa city na magkaroon ng magpakadag ng pre-kapon para mabawasan ang population ng mga aso. Tama. And at the same time, mga tugang, kumbaga, di po madidisiplina an may mga pagsadirin ayam. So, yes, ako. Na agree ako dyan na pag mapupuan ayam, bubuhian. Papaluwason. Tapos, syempre, mabalikan ayam pagtapos na. Pag gutuman ayam, bubuhian. Kaya lang, ang distroso kang ayam, dahil tapo pig-iisip. Kaya magayon po ini na lakdang kang city government na i-implement na yung ordinansa. Ako, gusto ko talaga ma-implement siya para matuto ang mga tao. Kundi itama lang Tama sa lang talaga. tamang paagi. Oo. Itao ang nasa ordinansa. And syempre, sabi nga po mga tugo, magkaigwan ng transparency sa mga barangay. Kasi kung arog po kaya na sitwasyon, talagang dakol ning maker ad pag-arog kaya ng nagiging sistema. And sa ngunyan nga ni ma'am, sa mga arog kaya na sistema na may mga pagsasabitan na mga ba talaga hain ng kakulangan or hain ng sumobra na sitwasyon na ini sa city vet, sa ordinansa or sa mga tao. Kaya nga, ang kakulangan kainin siguro, kasi kumbaga sabi nga, kung may pangil, ang pagdisiplina, nadidisiplina naman gabos. Oo. Kaso lang, kung hindi man, lalo na at dapat talaga ipaintindi sa kanila lahat para maintindihan nila yung nilalaman ng ordinansa. Para makasabot gabos. Kaya nga may ordinansa, mga tugang, once na may payment na gigibuhon, dahil po yan pwede sa executive order, dapat talaga ordinansa. Kaya lang, ang 50 naging 100, pwede po kayo ni magplantar ng kaukulang kaso pinabayad ng araw kayan. Yes. Saan kita nagkuha ng ordinansa na inamend ba ini? Kung inamend ini na ordinansa,
ipahiling ta na yung dapat Post, i-post, public. magkaigwan ng public hearing, or sabi nga ni, ibalangibog ini sa 64 barangays na aro kayo ng sitwasyon. Okay? Ma'am, based on your own experience, na aro kayo na sitwasyon na mga sa dog pound, ano, may mga pagkakataon ba na may bakong maray na sitwasyon, or sabi nga ni, naka-encounter ka ng bakong maray pag abot dyan sa Citybet sa pag-adapt ng mga ayam? Iyan, ma'am, na madyan ka na may mga nagsabi kaya na dyan daw sa dog pound bawal ang mga bawal magbisita or dahil pigpapalaog ang mga gusto maghiling kang mga ayam. May nakakabisita pero bawal po daw picturean ang mga ayam duman. Ang pagkakaalam ko kasi sa batas naton, pwede silang picturean, pwede silang i-post, pwede silang i-public. Wag lang yung mga staff. Kasi iba na 'yon, 'di ba? Ano na 'yon eh. Kumbaga sa parang ang privacy na data privacy. Pero yung mga aso na nandyan sa dog pound, sana mapicturean kasi ang dami-dami sa aming nagtatanong kung saan yung dog pound, kung sino kaya nakakuha ng aso kasi nagbabaka sakali sila na nakuha sa dog pound. So dapat may posting kagaya sa Naga City, everyday sila nagpo-post kung kanino mga aso to, nakuha namin to sa barangay na ganito, o please claim. Nakalagay talaga, nakapost yan sa page nila na ito sa barangay na ito, dito kami naghuli, ito yung mga nahuli naming aso, baka aso nito, please claim. Parang ganun. Sabi ko nga, mas maray ko kung bago mag-claim kang ayam, di ba kung nadako pa ng mga ayam nila, i-educate mo na ang matubos para maintindihan. Tama. Di ba po? Para maintindihan nila na di na pwedeng uliton. Kasi dahil lang pwede yung sasabihin lang na sa masunod, di mo ninyo makukuha. Pag tama. Di ba? Yung maintindihan nila, parang di na nila uliton. Di ba po? Yes, ma'am. Speaking of mga arukya na sitwasyon, aside from Sorsogon City, sabi nga ni ma'am, may mga, siyempre sa kaawatan na po nito nag-ataman ka mga ayam or nag-adapt, igwa kang aram ng mga cities or other municipalities na argument kayo ni ang ginigibo na after dog pound, kumbaga madali lang ang dog pound. Ang problema is dahil naman ko umabot sa panahon na magkaigwa pa ng mercy killing. Kaya nga. May mga, kasi unti-unti na nababago sa ibang municipalities, sa Taguig, sa Marikina. Meron na silang mga spay and neuter na talaga na nagpapa-free. Para ang paniniwala kasi namin is para mabawasan ang population ng mga aso at pusa para hindi sila dumadami. Kasi sa aso, every 6 months nag-hit sila eh. Ang pusa naman, every 3 months nag-hit na naman sila. So, padami. So, ang ginawa ngayon ng mga nag-advocate, mga advocacy sa animal welfare, kumbaga, nagkaroon sila ng catch, neuter, vaccine return. CNVR ang tawag sa amin yan. So, catch, neuter, ikakatch mo siya, in-neuter, tapos iba-vaccine, then return. Ibabalik mo siya. Kagaya ang nagpauso kasi niyan si Doktora Alice Ultang ng Cebu City. Wala siya. Tapos yung dating dog pound nila, ginawa nila ngayon shelter. Talagang shelter na talaga siya. Yung mga hindi nakukuha, yung hindi na nakiklaim, binavaccine nila and ini-spay nila sa kini-neuter nila para hindi sila dumami doon sa pangangalaga nila. And kagaya nga ang Angeles Pampanga, ganun din. Pero ang dami na palang sunod-sunod na sila kasi sa campaign ni Biyaya, sa campaign ng AKF na yun talagang na sa campaign din ng POS, yun din talagang na spay and neuter po. Talagang sekreto. Ayan po, Ayan po mga tugang ang mga naging pahayag ni Ma'am Mitch Goingo Pineda. Kompleto, para kung at least pag nalimutan nyo Pineda, Goingo na lang, okay? And siya po ang chairman and founder ng Sara Foundation. And ma'am, sa ngunyan po, bago po kita magtapos, hagadong ko lang po ang sa imong pangapudan as in mensahe
lalo na po ang agyata sa city government, city bet na tawan inining kasimbagan or kapaliwanagan na from 50 naging 100, and ano ang sabi nga ni hain na itong dogtag na dapat nakatakod na duman sa nagpa-register. Nananawagan ako sa mga pet owners, maging responsible po tayo, lalo nang ipapahigpit talaga ng city. Pero dapat lang talaga para matuto ang lahat, para maging responsible tayo sa mga alaga natin. Magayunon man ko talaga na kang city. Kaso lang, yung sa implementation na medyo nalito tayo lahat, lalo na yung sa tinatanong nyo sa amin, sa page namin na para saan yung 100, 50 pesos lang, hindi ko naman talaga masasagot. Di ba po? Yung mga ganyan, And sana maging tayo sa pagpa-rabies vaccine. Di ba po? Yung hinihiling ko naman sa city, kung mag-rabies vaccine po tayo or sa barangay naman, weekend po sana talaga para lahat maka-avail. And sana matuto tayo sa pag-aalaga, sa pagiging responsible, kasi kawawa talaga ang mga asong nasa labas. 'Di ba po, kagaya niyan pag may bagyo, pag may ulan, 'di ba po, may mainit, no, maghahanap sila kasi ang mga aso at pusa wala naman po silang hinahangad kundi makakain sila sa araw-araw para mabuhay. Correct. 'Di ba? Yun lang naman ang inaano nila. Kita mo, kaya nga madala sila nasa food court, nasa mga nandun sila para humingi ng pagkain nila. Yun lang naman ang inaano ko dito. Okay. So, sa tuyong pangapo naman po sa CityBet, anytime po pwede kang magpaabot sa muya ning mensahe. Kung gusto mo po nindon magkaigwa ning kapaliwanagan kay na syempre mga kahapotan, lalo na po sa luwas, mga bashers na nagtatanong. Sabi nga, wag mahihiyang magtanong, and of course, wag rin mahihiyang sumagot. Okay? So, mga tugang sangaran kan Bill ni Staff kan Bicol TV Sorsogon, sangaran ni Kap Arles Hanaban sa programang Fight Sana, ang sa inyong likod si Rosario Amistoso. Magbabalik po kita sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maray na aldaw po.